Uy, yun lamang guys. Hello! So I'm back on another video guys. At today po pag-usapan natin tong viral na video kung saan may isang babae na nabangga nung isang SUV. Panoorin po muna natin yung video. Uy, yun lamang guys. So as you can see, di ba, stop pa yung SUV doon, yung sa side nila. Kita doon sa red. Okay. Yari ka ngayon. Yari ka daw ngayon. Oo nga. Okay, so based po dun sa video, this is a very clear case of reckless imprudence resulting to physical injuries. Kasi may kita po natin dun na nakastop naman na yung lane ng SUV, di ba? At naka-go na yung green, pero yung SUV po nagpumilit pa rin dumiretso. Tapos may kita din po natin na tumatawid naman si ate dun sa gilid at hindi pa rin po nagdahan-dahan yung SUV. As a matter of fact, bumusina pa rin siya ng sobrang lakas at yung speed nga niya for some reason parang nag-accelerate pa. Siguro nagulat din siya. Okay guys, commercial break po muna tayo ulit. So sa TikTok po naka 50,000 followers na tayo, and again I would like to thank each and every one of you who has followed me so far sa TikTok. Hopefully po ma-follow at makasubscribe din po kayo sa Facebook at sa YouTube ko, kasi dun po medyo iwan na iwan tayo at medyo wala pa rin po akong nakakausap dun so medyo malungkot po dun. Hopefully magkita rin po tayo dun. Thank you in advance po and enjoy the video. Pero in my opinion po, this is a case for reckless imprudence resulting to physical injuries. Kasi ang reckless imprudence po kasi this is a manner of committing a crime that based on the circumstances of the situation, nakulangan po kayo sa pag-iingat. Kung sa English pa, there is a lack of care, precaution, or foresight under the circumstances. And based dun po sa in-explain ko kanina, kitang-kita po natin na there is a clear lack of foresight and precaution on the part of the SUV driver. Number 1, stop na yung lane nila, dumiretso pa rin sila. Number 2, kita naman niya na may pedestrian lane yet hindi po siya nagdahan-dahan. At regarding naman po sa physical injuries, yung classification po of the physical injuries will depend na lang kung ano yung naging resulta dun sa babae. Kung hindi siya nakapasok for a certain number of days, kung nawalan siya ng speech, nabaliw siya, or nagkaroon siya ng any deformity, that will be considered as serious physical injuries. Pero yun nga po, since we do not know what specifically happened to ate, hindi ko po mabigyan ng classification. Pero overall po, I believe this is a clear case of reckless imprudence resulting to physical injuries. Okay, so hopefully klaro po yun guys, and if you want more legal videos, follow lang po kayo. And see you all next time po. Bye-bye!